Walang natatago na di malalantad, at walang lihim na di mabubunyag. May mga bagay na kaya nating itago sa tao, mga salita, kilos, at maging motibo. Sa panahon ngayon, posible pang makabuo ng magandang imahe sa harap ng iba kahit may mabigat na laman ang puso sa loob. Pero malinaw ang sinabi ni Jesus, walang mananatiling nakatago. Hindi ito pananakot lamang. Isa itong paalala na ang Diyos ay hindi nalilito sa kung ano ang nakikita ng tao. Alam niya ang buong katotohanan, hindi lang ang nakikita sa labas, kundi pati ang motibo sa likod nito. Ang talatang Luke, chapter 8, verse 17, ay tumuturo sa isang matibay na katotohanan. Ang Diyos ay ganap na nakakaalam, at sa tamang panahon, ang tunay na kalagayan ng bawat puso ay mahahayag. Walang ilusyon na mananatili sa harap ng kanyang katotohanan. Isang tao ang maaaring magmukhang maayos sa paningin ng marami. Masipag, mabait, relihiyoso pa nga. Ngunit ang Diyos ay hindi nakatingin sa anyo lamang. Nakatingin siya sa puso. At dito tayo tinatawag ni Kristo. Hindi para matakot sa exposure, kundi para mamuhay sa katapatan. Sa araw-araw na buhay, madalas tayong matuksong mamili base sa itsura, kaysa katotohanan. Mas madaling magpanggap, kaysa magpakumbaba. Mas madali ang magtago, kaysa magbago. Pero ang paalala ng salita ng Diyos ay simple. Darating ang araw na ang lahat ay lalabas sa liwanag. Kaya ngayon pa lang, mas mainam ang mamuhay ng tapat sa harap ng Diyos kaysa sa perpektong imahe sa harap ng tao. Ang biyaya rin ng talatang ito ay ganito, kung ang Diyos ay naglalantad ng kasalanan, ginagawa niya rin ito para sa paglilinis, hindi lamang para sa kahihiyan. Ang kanyang liwanag ay hindi lang para mag-expose, kundi para mag-redeem. May mga bahagi ba ng buhay mo na pilit mong itinatago sa tao, pero hindi mo maitatago sa Diyos? Panginoon, turuan mo akong mamuhay ng tapat sa iyong harapan. Alisin mo ang anumang pagnanais na magtago sa kasalanan o magpanggap sa harap ng tao. Nawa ang aking buhay ay maging bukas at totoo sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.